Welcome to our channel! Yun! Welcome to our YouTube channel! Ako si Kura. Ako naman si Kuno! And ang topic natin ngayon ay about sa... It's all about JLPT. Our topic for today is all about ganyan. Ang ibig sabihin nun ay Japanese proficiency. Japanese language Japanese language, proficiency Proficiency. test. Japanese language, Proficiency. Proficiency. Japanese ka na talaga, proficiency. Japanese language proficiency, Proficiency. Japanese. Kinuhit mo pa, ganun din. JLPT pa lang, 10 minutes na. Test. Okay. Japanese language proficiency Yan. test. Yan. Okay. One more. ang topic natin ngayon. Kaya mo yan. Papangit na po pa. Ay, ako. Gagawin mo ka. Tama kasi sabihin mo. Simulan. Japanese learn. Learn? Language! Japanese learn. Ano yun, JL? Japanese learn from... Parang walang-wala ko sila learn sa kaninang bunganga ko, laging learn. Kung mag-i-exam ka ba talaga ng JLPT? Hindi alam ibig sabihin ng JLPT. Siyempre, paano tayo matatapos nito? 3, 2, 1. Ang topic natin ngayon ay JLPT, Japanese language proficiency. test. Yan. Ngayon, pupunta kami ngayon sa Gifu. Teko nga, balik na pupunta kami. Ngayon, pupunta kami ngayon sa test site kasi baka pagbukas pa kami pupunta, baka maligaw kami. Malate ka na sa lahat, huwag lang sa JLPT kasi out ka na kagad. Strict ka masyado doon. Kaya Marami kung kasi- magte-take ka rin ng JLPT, gawin mo rin yung gagawin namin. Pag hindi mo alam yung place, puntahan mo muna. O kasi, Sabado ngayon, tapos Linggo yun. Sunday pa yung test. JLPT. Yun, napakadaming tao kasi doon, lalo na sa pilahan ng bus. So, mas the early the better. Sure. Dito sa Japan kasi pilahan yung bus. So, ayun. Ako lang talaga mag-take ng JLPT kasi medyo wala siyang time mag-aral kasi iba yung Shift ano, yung sa trabaho. Oo, yun. Tapos, yun, magte-take ako ng JLPT kasi napakahirap ng walang alam na sa Nihongo, lalo na pag dito ako naman talaga nakatira. Tapos, tsaka, tag dito, para matuto na rin magbasa, napaka-importante din nun. Maraming nagsasabi na okay na yung nakakapagtrabaho ka lang, ganun, kahit di ka makapagsalita. Pero sa totoo, napaka-importante nun kasi may mga tao or pulis na bigla-bigla ka na lang nilalapitan. Lalo na paano kapag pupunta ka ng ospital or kailangan ka sa mga city hall, hindi ka makakapagsalita ng ibang lingwahe. Maganda talagang matuto mag-Nihongo, pero ayun nga, may nakikilala kami na sapat na sa kanila yung para sa akin din. Hindi naman sobrang para sa akin na yung kahit hindi ka marunong mag-Nihongo. Pero may nakikilala kami na tao na okay na sa akin, basta at least may trabaho tayo. Ganun yung iba talaga. Promise, marami talagang iba't iba talaga na Maniniwala din. ang gusto naman ng iba talagang matuto sila para ayaw nilang dinadown sila. Yung daddy namin, hindi naman niya kami kinakausap ng Japanese kasi marunong siya mag-Tagalog, kahit pure Japanese siya. Yung mama namin, siya yung kumakausap sa amin ng Japanese konti-konti. Kaya, pag umuwi siya ng Pilipinas dati, kaya medyo natuto kami ng mga Ohayo gozaimasu, arigatou gozaimasu. Ang pinaka-favorite ko doon yung sinasabi niya na Yami na sa'yo, futari. ang Yan. ibig sabihin ay tumigil kayong Yung dalawa. dalawa Siyempre, kasi- maliit pa kami noon. Lagi kami nag-aaway. Yan, lagi niya, yami na sai futari. Yun nga, wala naman kaming idea na Pupunta pala kami dito. pupunta pala kami dito. Hindi naman agad sinabi ng mama namin na pupunta pala kami dito. So, nung dumating kayo dito, paano kayo naka-adjust sa, kumbaga, nahirapan ba kayo?
na-culture shock ba kayo? Kasi iba na naman yung language na naririnig nyo. Okay. Nung una, chill lang kami ni Baho. Na okay lang, na hindi namin sila naiintindihan, ganyan. Pero nung tumagal-tagal na kami, nung nagtatrabaho na din kami. 1 month, nung dumating kami dito, 1 month, nagtrabaho na kami. Doon pala kami nagtrabaho. Tapos, nung una, okay lang sa amin na hindi namin naiintindihan, ganyan-ganyan. Hanggang sa, may nagagalit na sa amin yung boss doon kasi Masungit yun eh. Masungit kasi yung boss doon. Hindi namin naiintindihan. So parang doon nadadown kami. Tapos kapag pupunta kami ng mga convenience store or mall, tapos itatanong namin yung isang bagay, hindi namin alam kung paano namin sasabihin. So doon pa lang parang naisip namin na kailangan namin Kahit mag-aral yun. Tapos ng mga ilang months na kami dito, tumigil kami ng pagtatrabaho. Nag-aral kami ng 3 weeks. 3 weeks lang kasi that time, uuwi kami ng Pilipinas. So, napag-isipan namin mag-enroll kami ng 3 weeks lang. Hindi namin pinag-isipan na 3 weeks lang mag-enroll kami dahil lang sa 3 weeks. Hindi. Inisip talaga namin na mag-aral. Kaya lang, after 3 weeks, parang kailangan namin magtrabaho. Kailangan talaga namin magtrabaho. So yun, nagtigil kami mag-aral. Pero alam mo, sa 3 weeks din, parang marami na din kami natutunan. Lalo na magbasa. Nang hiragana and katakana, hindi pa nga namin na actually natapos yung katakana, hiragana lang talaga. Kahit ano lang yun, matututunan mo kasi Japanese din yung magtuturo. O Japanese, biruin mo, wala kaming idea sa Japanese na Parang mga ano. dito sa Japan, kapag di ka talaga nakakaintindi, para lang talaga kayo nag-charades. Talagang In-action niya lang yung In-action niya meaning. lang, ganyan. Alam mo, sobrang nakakatawa Ganyan. talaga yung teacher doon na, kasi dalawa lang kami, tutok na tutok siya. dinodrawing niya yung ibig sabihin. Kunyari, front, inodrawing niya, hindi namin alam yung ibig sabihin nung ano ba yun. Yung nakakatawang part pa nga Kaido doon. yun, di ba? Kaido. Yung nakakatawang part doon sa doon teacher kasi syempre konting maaga yun. Tapos inaantok to, tapos naghikab. Sabi niya, ako bidame. Tapos in-action niya, yun nga, bawal daw humikab. Ayaw niya Tapos lang dito, humikab. parang kapag ka nag-aaral ka talaga ng hiragana, may ano din yung ano nila, yung sa bibig nila, A, I, U, E, O. Dapat mga ganun. sundin mo yun sa Tapos kanya. kapag pinagbabasa kami ng mga, ano ba yun, yung A, I, U, E, O, Babi, Bubebo, tama yun. Oo. Tapos, may time na sobrang, ewan ko, pag kami dalawa kasi talaga yung seryoso, pero pag nakita namin na parang nakakatawa to, pinababasa kami ng malakas. Hindi na namin mabasa ng malakas na sasabi, Babi. Nakakatawa kasi talaga. Hindi namin makapagsalita kasi tawag-tawa namin doon. Tapos yung teacher, nakatingin lang sa amin kasi tumatawa kami dalawa. Ako, hindi ko rin ina-expect na talaga na mag-enroll ako na yung sa JLPT. Pinupush lang siya ng Pinupush kuya. lang ni Kuya. Tapos, nagsimula kami last year, parang siguro ang preparation, 1 year kasi. Pero yung 1 year na yun, hindi naman talaga araw-araw kasi may talagang skip din, lalo na kapag holiday dito, hindi kami nag-aaral. Tapos Sabado-Linggo, parang playtime namin yun. Tapos, pero sa ano na yun, 1 year na yun, talaga nag-aaral din kami. So, yun, 1 year. Ako sinubukan ko din naman mag-aral ng kanji, kaya nga lang, nai-stress ako eh. Nai-stress talaga. Hindi naman nai-stress, pero parang mas pinili ko na lang na wag. Kaya nagkakaiwa na lang kami. Yung kaiwa is conversation. Yun na lang yung inaaral ko. Kapag yung shift ko is pang umaga. Tsaka yung mga gusto dyan mag-enroll dito, pwede. Char. At saka sobrang magaling talaga yung kuya ko magturo, matututo ka, pero ewan ko lang. May listening, may reading, kanji. Basta para ka talaga nasa school at may whiteboard talaga kami. Dati maliit na yung whiteboard namin, pero nakakita kami ng mura na malaki. Meron na talaga. Tapos Binili namin. sobrang may test din kami kapag nagawa na namin, pagka na ano na namin yung lesson, may test din, gano'n. Ito-take ko ngayon na JLPT is N5 lang kasi hindi pa lang talaga yung kaya ko. Pero sa susunod, baka mag-N4 ako. Baka pa lang. At si Sakura, Sa Kurat, N0. N6 char, Bakit? N10. At kasi nga, Hindi kasi ako talaga interested kaya ayaw ko. pero may chance ba? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Recorded. Ngayon, pupuntahan natin, titignan natin yun. Ito yung natanggap ko, tapos kailangan tunggalin kasi pag wala daw to, pupunta ka pa ng admin at napakadami pang keme para makuha yung identity. Kaya importante to. Identity.
Yun. Kasi may pangalan yan eh. Yun. Taga-Gifu kasi kami. So, sa Gifu, Kyoritsu University, Kitagata campus kami. Ako pala, Na ano. mag-e-exam. Tapos, meron naman nakalagay dito kung ano yung gagawin mo, kung paano ka pupunta. So, hindi ka na masyado mag-worry. Talaga nakalagay dito from bus stop, ganyan-ganyan. Sabi kasi dito, unang-una, bawal kang tumawag doon para itanong kung saan yung directions. Yun yung isa sa rules. Oh, Tapos yung number sunod naman, bawal ka doon magpunta ng nakakotse or naka-motorcycle bike. Kasi nga maraming tao, so parang siguro abala para sa kanila. So, kaya tinuturo talaga nila kung paano ka magte-train papunta doon. Bawal ka naman mag-exam sa hindi mo test site kasi malalaman naman nila dun at yung yung dadalhin mong papel eh. Bawal At saka pumasok yung mga hindi mag-e-exam. Yung sobrang mahigpit sila. Kunya, sabi ng kuya ko, kahit nga daw yung pag nahulog lang yung pencil mo, itataas mo pa daw yung kamay mo para sila pupulot. sila pupulot. Ang magsisimula yung test namin ng 12:30 hanggang 4, ganun katagal. Hindi ko alam. So, first time ko kasi magte-take. Ayun. So, medyo kinakabahan pa ako talaga. Meron tatlong section tong JLPT. Yung isa, language knowledge, vocabulary yun. Tapos language knowledge, grammar, reading. Tapos yung last is listening. Ikaw, ano sa tingin mo yung pinaka-matataasan mo dito? Listening. Wow, bakit? Kasi, para sa akin, mas madali talagang makaintindi. Ako kasi, kahit nag-aaral kami, mas nakakaintindi pa rin ako kaysa nakakasalita. Kahit palagi akong tinuturuan ni Kuya paano mag-compose ng sentence, hindi ko pa rin magawa ng, bulol pa rin ako. So, listening. Makikita listening natin talaga. yan. Ano naman yung pinakaayaw sa tingin mong hindi ka medyo sablay? Hindi naman sablay, medyo ganyan. Sa reading, sobrang bagal ko talaga magbasa. Kahit, hindi naman sobrang bagal na baguhan. Mga grade 1 ba? Hindi, siguro grade 2, char. Tawag dito, mabagal pa ako magbasa, tapos, syempre, iintindihin ko pa, kunyari, nabasa ko na, tapos iintindihin ko pa yung sentence na yun. So, dun talaga ako malalagot. Kaya, kailangan matuto ka rin talaga magbasa ng hiragana katakanan. Napaka-importante nun. Yan, titignan na natin. Tignan na tayo. Tara, ganyan. Bubuksan yung muna ng ilaw sa ganun. Dito namin yun sa init. Kabababa lang namin ng bus. 11 minutes mo? Wala na ba? Let's go! Yan talaga buhay estudyante. Bus stop pa to? Ay, fine. Tsaka marami namang estudyante nun. Okay. Hitch. Yung mga karatula. Kasi minsan may ganito dito.
Pressure si Tata. So yun guys, nandito namin ngayon sa... Hindi, huwag mong ganyan. So dito na kami ngayon sa Gifu. Kata na namin. 7 minutes walk siya. So ngayon, ang hanap makakauwi. So, grabe so. Yung tapat is puro So, ayan. Diba? Tapos yan na nga. O, ikot pa tayo. Hindi guys, po, ang laki. Hindi nga kami makapasok sa loob kasi practice lang talaga kami na magpunta dito kasi, ayun, nakakapagod. Yun, pero baka doon. So, ayun guys, thank you sa panonood sa amin. Nakita naman natin kung ano yung kung saan, nakita na natin kung saan yung place and thank you sa panonood. Bakit ko ano na pinagsabi mo? Ikot eh, no? Ramdam mo yun, di mo malaman. Punta ka na nga eh, nakapunta ka na sa Gifu, nauna na yung feelings mo. Kaya nga. So yun guys, maraming salamat sa panonood sa aming vlog for today. Sana meron kayong natutunan at naintindihan. At kung may mga tanong kayo, comment down below. Yung result naman ay sa next vlog na namin. Sana Abangan panoorin nyo. niyo ulit. Sana makapasa ka. And I know Nono can because she's Nono. And I'm Kura. Bye! Mwah! Like and share. Don't forget to like and subscribe To our channel. Thank you. Bye! Bye!